Sa ika-36 death anniversary ni Ferdinand Marcos Sr., paalala ng historian na si Xiao Chua, huwag kalimutan ang utang, korupsyon at paglabag sa karapatang pantao sa diktadura. Narito ang Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Ferdinand Marcos Sr. should never be forgotten, should always be commemorated and studied for the mere fact that he is the single personality that dominated the lives of Filipinos for the past 50 years. Sa ika-36 na death anniversary ng diktador na si Ferdinand Marcos Sr., ani ng historya na si Xiao Chua, dapat alalahanin ang mga pagkakamaling naiwan ng administrasyon ng dating presidente. Nang mapatalsik sa pwesto ang diktador noong 1986, ayon sa PCGG, nakakubra ng humigit kumulang $5 to $10 billion of ill-gotten wealth ang pamilyang Marcos. Nag-iwan din siya ng $18 to $25.45 billion na utang ng Pilipinas na hanggang ngayon ay binabayaran pa rin ng mga Pilipino. Sa kabila nito, bukod sa mga paglabag sa karapatang pantao noong Marcos dictatorship, isa sa mga ibinabalandra nito ay ang mga napatayo niyang infrastruktura na naging paraan umano para makakulimbat ang pamilya ng limpak-limpak na ari-arian. Ani Chua, isa sa mga legasiyang naiwan ng dating Pangulo ay ang kawalan ng paniningil sa mga pandarambong o korupsyon sa pamilyang Marcos. Technically, dahil namatay si President Marcos sa Hawaii, di ba, ngayong araw na to, noong 1989, hindi nagkaroon ng criminal liabilities. Hindi nagkaroon ng pananagot. Kaya ang lakas ng loob, lalo ng mga kawatan ngayon sa pamahalaan at yung mga kontraktor na yan, na magnakaw sa pamahalaan. So, nahirapan yung mga sumunod na admin na ma-solve yung mga problem na ito, yung mga utang natin noon na matagal na hindi nabayaran. Kung sasalaminin daw ang administrasyon nito sa kanyang anak ngayon, kakatuwang isipin na ang mga Marcos ay may naipatayo sa mga ninakaw nilang proyekto habang ang mga kontraktor sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon ay wala. Kaninang umaga, bago pumunta sa Ilocos Norte para bisitahin ang Mariano Marcos Memorial Hospital ay dumalo ang Pangulo sa isang misa sa Immaculate Conception Parish, kasama ang ilang miyembro ng pamilya at mga taga-suporta. At sa isang online post, binati nito ang ama at sinabing, "His memory and his dreams remain with me always." Tingin ni Chua, ang tanging paraan para sa Pangulo para ma-redeem ang pangalang Marcos ay ang maging higit na mas mabuting presidente kaysa kanyang ama. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel.